Isang milyonaryong ginang ang nagpanggap bilang katulong upang makilala at makita nito ang tunay na ugali ng babaeng pinagmamalaki ng kanyang uniko iho na si Apollo. Kaya't laking gulat ng nobya ni Apollo nang malaman nito kung sinong trumaydor sa kanya upang malaman lahat ng plano niya. Nasa isang bar si Apollo Villanueva, ang tagapagmana ng mga Villanueva Construction Company, isa sa mga kumpanyang pinagkakatiwalaan sa buong mundo. Nang biglang may dalawang babaeng lumapit dito at hinawakan siya nito sa balikan, pababa sa kanyang dibdib. Tila ba inaakit siya nito. "Hi!" ani ng babae. "Hello, who are you?" tanong ni Apollo. "Oh, by the way, I'm Jessa Gomez and she's Elmira, my friend." Turo ng babae sa kaibigan nito. Ngumiti ang kasama nitong babae sa kanya. Dahil sa kalasingan, di na nakilala pa ni Apollo ang sinasabing kaibigan ni Jessa. "Have a drink!" Yaya ni Apollo sa dalawa na hindi na nakatanggi pa. Mula sa inuman sa bar, tila lumalaman ang samahan ni Amber at Jessa na nauwi sa paninigaw ng lalaki sa dalaga. "Jessa, ano bang plano mo?" tanong ni Elmira kay Jessa. "Papaibigin ko lang lalaking yon hanggang makasal kami para lahat ng kayamanan niya ay magiging akin." Natatawang ani Jessa na ikinagulat ni Elmira. "Hindi ka ba mapapahamak sa mga balak mong yan, Jessa?" "At bakit naman ako mapapahamak?" Nakataas kilin na sambit ni Jessa. Hindi na lamang kumibo si Elmira at pinagpatuloy nito ang ginagawa. Ilang buwan lang ang lumipas nang sagutin ni Jessa si Apollo. Subalit walang oras ang babae sa lalaki. Marami itong sinasabing kailangang puntahan na racket dahil modelo ito at endorso ng mga skincare. Hindi naman nagreklamo si Apollo kung parati itong busy dahil naiintindihan naman niya ang uri ng trabaho ng nobya. Habang abala sina Margarita Villanueva at ang kanyang uniko iho sa kanilang hapunan nang mabanggit ni Apollo ang tungkol sa babaeng iniibig nito. Hindi maiwasan ni Apollo ang ipagmalaki sa kanyang ina kung gaano kabuting tao si Jessa sa kanya. "Sana anak, madala mo siya dito para na rin makilala ko siya," ani ng ginang sa anak. "One of these days, Mom, ipapakilala ko siya sa inyo. Masyado lang po kasi siyang busy sa kanyang trabaho." "Ano bang trabaho niya, anak?" "Isa po siyang modelo at endorser ng skincare product, Mom." "Ah, ganun ba? Sige anak, sana magkaroon siya ng oras na makapunta dito sa bahay natin." Nakangiting tura ng ginang. "Kakausapin ko po siya, Mom." Nakangiting wika ni Apollo. Natapos ang kanilang hapunan at agad ding umalis si Apollo upang asikasuhin ang kanyang trabaho. Siya ang CEO sa isa sa pinagkakatiwalaang construction company sa Pilipinas na ipinamana pa sa kanya ng kanyang ama bago tumamatay. Ilang araw ang lumipas, naging busy si Apollo sa trabaho. Ang kanyang ina, abala sa pagtatanim ng mga halaman dahil hilig nito ang mga bulaklak. Ito na lang kasi ang libangan ng ina ni Apollo sa buhay. Ayaw din itong magmukmok at malungkot sa pagkawala ng asawa nito, kaya mas tinuunan niya ng pansin ang pagkahalaman. At ang uniko iho nitong si Apollo. Matapos itong ayusin ng mga bulaklak sa hardin, tinungo nito ang kusina para may pagluto ang kanyang anak. Nang biglang dumating ang kanyang katulong, dala ang telepono at hinihingal pa. "O manang, may problema ba?" tanong ni Margarita sa katulong. "Ma'am, tumawag po si Sir Apollo na pupunta daw po dito ngayon ng nobya niya. Tumatawag daw po siya sa inyo pero hindi niyo daw po sinasagot," ani ng kasambahay. "Ah, ganun? Busy kasi ako sa hardin kanina kaya di ko nasasagot ang tawag niya." "Pero ma'am, hindi po makakauwi ngayon si Sir Apollo dahil marami daw po siyang meeting na pupuntahan," paliwanag ng katulong sa ginang. Ngumiti na lang si Margarita. Agad tinungo ang kwarto upang makapag-ayos ng sarili dahil anumang oras baka dumating ang nobya ng kanyang anak. Ilang oras kang lumipas nang tumunog ang doorbell. Natutuwa pa ang ginang na tila excited na makilala ang babae. "Good morning, Ma'am Jessa," bati ng katulong nang buksan nito ang gate. "Good morning," taas kilay na tura ng babae sa kasambahay. Ang hindi alam ni Jessa, ina ni Apollo ang kausap niya na nagpanggap na kasambahay upang makita at makilala nito kung ano ang tunay na ugali niya. "Tuloy po kayo, ma'am," nagpatiuna ang kasambahay at sumunod naman dito ang babae nang makapasok to sa loob.
Agad tong umupo sa sofa na hindi inantay pang sabihin ng kasambahay sa kanya. Nag-cross legs pa ito. Inikot ang paningin na akala mo hinuhusgahan ng paligid. Manang, ikuha mo nga ako ng juice. Anito sa kasambahay. Agad namang sumunod ng kasambahay sa utos ng babae at mabilis tong kimuha ng juice. Nang maimigay ng kasambahay ang juice, nagpaalam to sa babae na maglilinis ng swimming pool, ngunit tila wala itong narinig. Kaya naman mas minabuti na lamang niyang umalis at tunguhin ang swimming pool. Habang abala si Doña Margarita sa paglilinis ng swimming pool, tila may namumuong plano kay Jessa at sa kasama nitong babae. Ilang minuto pang lumipas, natagpuan na lamang ni Doña Margarita ang sarili sa tubig. Kitang-kita niyang paghagalpak ng tawa ni Jessa. "Oh, bakit ka kasi tumalon dyan? Napakalampa mo naman. Yan lang ang nagbabagay sa'yo dahil isa kang hampas lupa. Tingnan mo nga yung itsura mo. Matanda ka na. Dapat sa'yo nagpapahinga na." Biro pa nito sa Donya. Tumulo ang luha sa mga mata ng Donya at hindi na nagsalita pa. Nang makalis naman ang dalawang babae, agad na tinungo ng tunay na mayordoma ang kinaroroonan ng Donya upang tuluyan tong makaahon sa tubig. Hindi ko akalain, Mang Rosa, na mag-aagawa ito ng babaeng minamahal ng anak ko sa akin. Hindi ko kayang makita ang anak kong makasamang babaeng mababa ang tingin sa isang kasambahay at mapanghusga ng kapwa. Ani ng Donya sa mayordoma. "Alam po ba ito ni Sir Apollo, ma'am?" Takang tanong ng mayordoma sa Donya. "Hindi, manang. Gusto kong siya mismong makakita kung anong tunay ng babaeng pinagmamalaki niya." Galit na tura ng Donya. Habang nasa biyahe si Apollo, kausap nito ang nobya sa telepono. "Hi, honey," ani Apollo. "Hello, honey. I am so excited to meet your mom." Nakangiti nitong turan sa lalaki. "I know, honey. I'm excited too. Alam ko na magugustuhan ka ni mom. You're pretty and kind. Mas mabuti pa siguro tulungan mo akong pag-isipan kung anong gagawin natin sa birthday party ni mom." "Sure, honey. Ibibigay ko sa mommy ang pinaka-the best birthday party sa buhay niya." Kumpiyansa sa sariling ani ng babae. "But honey, alam mo ba ng mga kasambayo dito sa bahay, walang kwenta? Biruin mo nung unang punta ko dito, tinulak nila ako sa pool at binuhusan nila ako ng juice." Dugtong pa ng babae kay Apollo. "Seriously?" Takang ani Apollo. "Yes, honey. Pero wag mo na lang pansinin. Hinayaan ko na lang sila dahil gusto ko magustuhan nila ako. By the way, honey, marami pa akong gustong gawin dito sa house nyo. I will call you later. Bye." "Okay, honey. Bye." Paalam ni Apollo nang may pagtataka. Dahil ang kanyang ina, hindi naman umaalis ng mansyon nila. Paano hindi nakita ni Jess ang kanyang ina? At anong sinasabi nito na pinahiya siya ng mga kasambahay? Isang araw bagong kaarawan ni Doña Margarita, kumuha to ng isang babae na magpapanggap bilang siya dahil pinalaya siya ni Jessa sa sarili niyang pamamahay. Nagtaka pa ang bagong dating na babae dahil sa kanyang itsura. "Siguro po kayo ang may-ari ng mansyon na to. Hello po, ako nga pala si Lolita, ang bagong katulong ng mansyon." Narinig pa ni Doña Margarita ang pagsingap ng dalawang babae sa likod niya. Hindi siyang nagmamay-ari ng mansyon na to dahil isa lamang siyang katulong dito. "Ipaliwanag mo nga sa kanya kung sino ka." Tura ni Jessa kay Doña Margarita, sabay talikod sa kanila. Inawakan ni Doña Margarita ang braso ni Lolita at lumabas sila ng gate. Doon niya sinabi ang katauhan at ang plano niya. Dala niya ang mga gamit ni Lolita. Tinung ulit nila ang mansyon. "Ano pang ginagawa mo dito? Di ba pinalayas na kita? At ikaw, what's your name again?" "Oh, never mind. Bakit mo pa siya pinabalik dito?" Galit na tura ni Jessa kay Margarita. Miss Jessa, nagkakamali po kayo. Siya po si Margarita Villanueva, ang ina ni Apollo." Paliwanag ng tunay na Margarita. Gulat ang namutawi kay Jessa at agad nitong tinungong kinatatayuan na nagpapanggap na Margarita na si Lolita at niyakap ito. "At ikaw, pwede ka nang umalis. Hindi na kita kailangan dito." Ani Jessa na nagpapanggap na katulong. "Please, Ma'am Jessa, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Kailangan ko po ang trabahong to. Please." Pakiusap nito. "Pwede ba? Tumayo ka dyan. Nakita mo namang nandito ang aking soon-to-be mother, tapos luluhod ka sa harapan ko? Ano na lang iisipin niya?"
Dahil mabait naman ako, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Ani Jessa, na kinataas ng kilay na nagpapanggap na Margarita. Lumipas ang 2 linggo. Nagpatuloy ngang pagpapanggap na kasambahay ni Doña Margarita at patuloy din ang pang-api sa kanya ni Jessa. Dumating ang araw ng kaarawan ng Doña at ang araw ng pag-uwi ni Apollo. Nang makarating si Apollo sa mansyon, agad naman siyang sinulubong ni Jessa at ng kanyang kaibigan, pati na rin ang nagpapanggap na Margarita. "Honey, you're so beautiful," saad ni Apollo sa nobya. "Hi, honey. I miss you so much. Come on, go in. Say hi to your mommy and look at everything I organized for her birthday." Yaya ni Jessa kay Apollo. "Who's this woman?" Takang ani Apollo sa tinuturo ni Jessa na ina nito. "This lady is not my mom? Where is she?" Dugtong pa ng lalaki na ikinanganga ni Jessa. "But, hindi ko pa nakikita ang babaeng to sa buong buhay ko. Kaya paano ko siya magiging ina?" Putol ni Apollo sa sasabihin ni Jessa. "Hi anak, I miss you so much." Nakangiting bati ni Doña Margarita sa anak. "Mommy, happy birthday, I love you so much." Lumapit ang ina ni Apollo sa kanya habang ang mga mata nito nasa gawin ni na Jessa na tila nanigas na sa kinatatayuan nila. No, 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 no. Hindi maaaring siyang mommy mo, Apollo. Empleyado siya dito." Naguguluhang ani Jessa. "Anong sabi mo sa..." "It's okay, son. Alam mo ba kung paano ako pakisama ng girlfriend mo habang wala ka dito?" Tinrato niya akong parang basura at pera lang habol niya sa'yo at wala nang iba. Galit na tura ni Doña Margarita. "Hindi ko akalaing magagawa mo yan sa mommy ko, Jessa. Umalis ka sa pamamahay ko. Ngayon din, hindi ko kailangan ng babaeng hindi kayang tanggapin kung anong itsura ng aking ina. At hindi ko rin kailangan ng babae sa buhay ko na mapanghusga at di marunong rumespeto ng kapwa. Umalis ka sa harapan ko." Madiing sambet ni Apollo kay Jessa. "Hindi yan totoo, Apollo. Nagsisinungaling lamang siya." "Oh, come on, Jessa. Itigil mo na yung kahibangan mo dahil tapos na ang palabas. Itigil mo na yung kahibangan mo. Tinulungan ako ng kaibigan mo para malaman ko ang tunay mong pakay sa anak ko," ani Margarita. "Itigil mo na yan, Jessa. She is my auntie at ayoko magtagumpay ka sa mga plano mo." Inis na tura ni Almida na kaibigan ni Jessa. "Pinagkaisahan niyo akong lahat at ikaw, Apollo, sisiguraduhin kong pagsisisihan mo to," ani Jessa sabay talikod sa kanilang lahat. Naiiling-iling na lamang at natatawang pamilya Villanueva dahil sa mga kasinungalingan ni Jessa habang papalabas ito ng mansyon. Sa isang relasyon, mahalaga pa rin ang katotohanan at tiwala sapagkat doon natin makikita kung gaano tayo kamahal at kahalaga sa isang tao. Matuto din tayong rumespeto sa mga taong alam natin na ginagawang lahat mabuhay lamang. Huwag natin silang husgahan dahil sa kanilang itsura at hanap buhay. Sabi nga nila, mas mabuti ng aminin ng katotohanan kaysa pagsisihan ng kasinungalingan. Maraming salamat and God bless everyone.